Doon na muna tayo sa sarili nating mundo, kung saan di magulo, pag-ibig ang nagpapatakbo. Ito na pala yung part 2 ng Sijin trip namin. Pag-uusapan naman natin yung hotel accommodation, yung mga pwedeng activities na gawin dito, at mga pasyalan na pwede mong puntahan. At yung total expenses namin. Dahil pala maaga pa kaming nakadating, is naglibot-libot muna kami at ito muna ang inuna namin. Dito pa lang sa baba ng hotel is may mabibilihan ka ng souvenir at saka mga pagkain na pwede mong ipasalubong sa pamilya mo or sa kaibigan mo. Kung nag-aalala ka sa lasa ng mabibili mo, yung ibang store is may pre-taste. Sa booking.com nga pala ako nag-book ng hotel. Naghahanap kasi ako ng pinakamalapit na hotel mismong dun sa beach. At etong Inyang Hotel ang pinakamalapit. 1,700 nga pala one night dito sa hotel. Medyo tumaas ng konti yung hotel namin kasi ang pinili ko is yung sea view. Sa 1,700 is hindi pa kasama yung breakfast doon. Ang breakfast pala is 280 per head. Hindi ko pala maipapakita sa inyo yung loob ng hotel kasi nabura ko pala dun sa camera ko. Yung hotel is malinis naman siya. Pero parang ngayon lang ako naka-encounter ng walang free toothbrush at walang suklay. Pero anyways, maliit naman na bagay yun. Bumili na lang kami sa 7-Eleven. Pagka-check-in nga pala namin dyan is lumabas ulit ako at naglibot-libot sa market Ginagawa nila. Nyo rin ba yung nag-i-scratch kayo dun sa lotohan nila? Nagbabaka sakali na makaswerte ka dun sa lugar na yon? Ganun ka rin ba? Bumili na rin ako ng mga tuhog-tuhog muna dito para mamayang gabi na lang kami kakain. May mga bike nga pala dito na pwede mong rentahan tapos ayun yung gagamitin mo para puntahan yung mga pasyalan dito. So, hindi ko na pala natanong kung magkano kasi may motor naman kami kaya hindi kami nag-bike. Kung naka-registered naman yung YOYO card mo sa U-Bike, mas okay siguro kung mag-YOYO bike kasi dun sa mga iba, sinasabi nila medyo pricey yung bike na nirerentahan. Kumain nga pala kami sa isang lokal na restaurant dito. Tinday lang ba namin? Dito pala sa market nila is pwede kang magpaluto ng mga seafoods. Yung makikita mo siya sa aquarium. Hindi rin namin to na i-try. Siguro pagbalik na lang ulit namin. Ano ba, hiker ka? Anong bagal mo? Siyempre, ayoko mag-asgasan. Nalasgasan. Sa nagbabalak palang mag-camp dito is dito sa area namin is hindi pwede pero alam ko dun sa ibang area ay may campsite talaga sila dun. At kinabukasan na pala namin pinuntahan yung mga pasyalan dito. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinasyalan namin. At ako nga pala si Bea at isa rin akong OFW dito sa Taiwan. Safe and happy travel, kabayan. Ingat palagi. Bye!